po kayo magtaka kung masaklap po ang nangyari kay Don Rafael sa kamay ng kura. Walang naging laban ang kanyang yaman sa kapangyarihan ng kura. Kaya pala, sinasaktan ng mga praile ang mga kawawang mga sakristan. Siyang tunay. Mga pobre mga bata. Kung sana'y hayaan ng Panginoon na huwag na lamang sila maging sakristan at ipasok na lamang sa eskwela na sa gayon ay makaahon sila sa kamangmangan at kahirapan. Kakausapin ko ang kura. At gagamitin niya pa talaga ang mabuting dalaga para kalabanin ako. Tunay nga ang aking suspetsya. Si Crisostomo Ibarra ay isang diablo. Hindi ba't kapag ang isang namamaypay ng ganyang kabilis, habang patingin-tingin sa isang Ginoo, ay nangangahulog ang may gusto ko sa kanya? Problema nun. Ang San Diego ay tila napasok na ng isang demonyo. Por favor, huwag niyong hahayaan na lasunin ang inyong isipan at ang pinakamamahal natin na San Diego. Nakagawa na ako ng paraan para mailayo kayo dyan sa salbahing kurang yan. Ngunit paano po ikabubuhay namin, ate? Si Sir Ibarra nang bahala sa inyo. Okay? Apir! Nakikiusap ho ko sa inyo. Napatawarin niyo na ho si Crisostomo. Bueno, pinagbibigyan na kita. At hindi ako magtatanim ng kahit anong puot. Muchas gracias, Padre Salvi. Sana'y kalimutan na lamang natin ang nakaraan. Bakit gano'n na lamang ang pagnanais ng dalaga na kunin sa simbahan ng dalawang bata? Dahil nilaso ni Crisostomo Ibarra ang isip ni Maria laban sa akin. Hindi ko ipapaubaya sa demonyong yun ang mga bata. Siya nga pala. Nahanap mo na ba yung guro na nakakaalam kung saan itinapon ang bangkay ng aking ama? Oo. Kaya dumaan ka sa akin mamaya at pinapunta ko siya sa akin upang nasamahan ka niya. Gracias, amigo. Siya nga pala, amigo. Nasaan nga pala ang iyong sawail na pinsan? Kanina lamang ay nakita ko siya sa loob. Abay, hindi ko alam. Bueno. Adios, amigo. Adios. Sir, kamusta po? Nakiisip na po ba kayo ng paraan para matulungan natin yung mga bata? Yung nobya nyo, kinausap nyo na? Sana nga hindi ko na lamang siyang kinausap dahil ayoko madamay pa siya dito. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin, sir? Miss Clay, batid mo ako ay may nobya na. Oo nga po. Ano naman ngayon? Tingnan mo to. Bakit biglang nailam sa akin yun? Magsabi kayo ng totoo. Ha? Kayo ba ang nagsusumbong kay Crisostomo Ibarra sa mga nangyayari sa inyo dito? Hindi po! Hindi, sus. Magtriyados! Simula ngayon, ipinagbabawal ko kayong makipag-usap sa diablong ko. Kapag ako'y pinahiya nyo ulit, hindi ko kayo lulubayan ng palo. Hanggang sa mamatay kayo! Ala! Trabahan! Sumama ka sa akin. May ipapagawa ako. Kuya, kasalanan ito ni Ate Clay. Siya ang dahilan kung bakit napagalitan na naman tayo ng kura. Simula ngayon, hindi na natin siya kakausapin at huwag na rin tayo nalapit sa kanya. Baka hindi na tayo ulit mapahamak. Oo, Kuya! Crisostomo. Ako pa ba yung hinihintay? Ako'y nag-aalala sa'yo at sa magiging tugon ng kura.
Kahit ano ipakiusap ko ay ayaw talaga niyang pumayag. Huwag kang mag-alala. May naisip pa akong ibang paraan. Sinasabi ko na nga ba, mi amore, na kung nais talaga natin tulungan mga batang yan, tiyak na mahihirapan tayo. Tia, maaari ho ba nating sulatan ng ninong? At sabihin natin sa kanya na nais kong kupkupin natin ang mga sakristan. At sulatan niya kamo si Fray Salvi na pakawalan na ang mga pobreng bata. Fairness dito kay Maria Clara. Mabait naman pala. Kahit muntik niya na akong dalhin sa mental noon. Okay, girl. Sige na. Plus 100 points ka dyan. Check na check. Maria, bakit ba nakikialam ka sa mga masasalimuot na bagay na tulad nito? Hinihindian niyo ho ba ako, Tia? Lalo na't makakatulong tayo sa mga pobreng bata. Bueno, pag uwi ko, susulat ako kagad kay Padre Damas sa sangalan mo. Tagad kong padadala sa kutsero. Muchas gracias, Tia. Tunay na hulog kayo ng langit. Narinig mo ba yun? Sino yung hinahanap, Crisostomo? Ang isa naming utusan mo. Ay, Wala na siya rito. tayo na. Iho, pwede bang ihatid mo na lang siya kasama doon mga amiga niya? Opo, Tia. Pagkahatid ko po sa inyo. Tayo na.